Ang KNN ay hatid sa inyo ng UNICEF. Ano nga ba ang katangian ng isang KNN reporter? Masipag, determinado. Masipag, determinado. Masipag, determinado. Sana hindi parang silang plaka, no? Hindi, kasi gusto ko lang kasing i-emphasize na kahit na anong hirap ang maranasan nila sa pag-shoot, sa pag-i-interview, sa pagsusulat, hindi sila basta-basta bibigay. Tama yan, don't give up. Tulad ng mga taga-Camarines Norte Bureau, na dahil gustong-gusto nilang makuhanan ng story, nagawa nilang bumalik ng 3 beses para lang makakuha ng permit to shoot. Para kasi sa kanila, dapat daw may feature ito. Isang tahanan na nagtuturo sa mga kabataan na habang may buhay, may pag-asa. Oo, panoorin natin ang ulat tungkol dito. Napakahalaga ng isang tahanan sa buhay ng isang bata. Ang pag-aaruga at pagmamahal ng isang pamilya ay kailangan niya sa paghubog ng kanyang sarili. At para sa mga CNSPs o Children in Need of Special Protection dito sa Camarines Norte, ang tahanan ay ang halfway home for women and children. Ang pangunahing gawain namin dito bilang house parent ay ang pangalagaan ng mga bata at bigyan ng maayos na pamumuhay at turuan ng mga magandang asal at ang pagdarasal. Tinuturo din namin yan para mabuksan ang isipan nila, mapalapit sa Diyos. Isa si Ma'am Miriam sa mga house parents o tumatayong magulang ng mga bata dito sa halfway home. Sa tulong niya at ng iba pang social workers, nabibigyan ng pagkakataon at panahon ang mga batang makarecover mula sa kanilang mapait na nakaraan. Ang pinagagawa naming activities dito ay ang mga homemade na pagkain, tsaka yung mga giveaway na heart, at tsaka yung mga basket na made of paper. So, yun ang pinagagawa namin. Tsaka kung ano pang ibang nakukuha namin na mga pwedeng project sa mga bata. Ang isip nila makontento at hindi nila maisip yung mga nangyari sa kanila. Nakakapag-adjust sila kasi nakakasalamuhan nila yung mga kapwa nila, inabuso. Nararamdaman nila na hindi sila nag-isa sa mundo. Ang una pong pinagagawa namin dito para sila ay malibang, ang tutorial para matuto silang magbasa, magsulat o magkwenta. Kasi karamihan dito sa amin, napasok dito sa center, hindi pa nakakatungtong ng grade 1. Makatungtong man ng grade 1, nadadrop out pa sila. Siguro sa kakulangan ng financial na pangangailangan. Nakilala ko ang dalawa sa mga batang natutulungan ng halfway home. Tawagin na lang natin sila sa mga pangalang May at April. Doon sa mga ginagawa niyong activities dito sa halfway home, ano yung pinaka nagustuhan mo at bakit? Sa totoo lang, lahat ko gusto. Pero ang pinaka gusto ko yung pag-sharing namin. Kasi doon ko na ilalabas yung sama ng loob ko. Yung pagrorosay. Kasi na-realize ko na hindi pala ako nag-iisa. Na-realize ko rin na pwede para akong humiling sa kanya na kung ano yung gusto kong gawin at kung ano pa yung gusto kong magawa. Ang pakikitungo namin dito sa mga bata ay pantay-pantay. Tinuturing namin silang isang tunay na anak at tinuturuan din namin silang magdasal para yung mga naranasan nila noong nasa labas pa sila mapalitan ng pagdadasal, paghihingi ng tulong sa Diyos, hindi lang dito sa tao. Sa tahanang ito, nadama ng mga bata ang pagmamahal at kaligayahan na minsang ipinagkait sa kanila. At dahil dito, nabago ang pananaw nila sa buhay. Dito ko lang na-realize na dapat palalawakan yung pag-iisip para gumawa ng desisyon. Yung pagiging tamad ko kasi noon, sa bahay namin wala akong ginagawa. Tapos, nung nakarating ako dito, nung nagkaroon na kami ng
kanya-kanyang assign, yung parang nalilibang ko rin yung sarili ko at mas nasisiyahan ako sa ginagawa ko pa. Dahil sa Halfway Home for Women and Children, nabigyan ng pangalawang pagkakataon sa buhay ang mga batang tulad ni na April at May. Natulungan sila nitong maghanda para sa muli nilang pagharap sa mundo. Doon sa pamalagi mo rito, masasabi mo bang handa ka na ngayon na magkaroon ng isang normal na buhay sa labas? At bakit mo ito nasabi? Siguro sa ngayon hindi pa, kasi pinag-iisipan ko rin kung matatanggap pa ako ni Papa at saka ng mga kapatid ko, tapos si Mama. Siguro pag-iisipan ko pa. Oo. Kasi unang-una natuto akong mag-pray para i-guide ako ni Lord kung sakaling ako man ay lumabas na dito. Kaya ko nang tumayo sa sarili ko para protektahan yung sarili ko. Natuto akong lumaban, naging malakas yung loob ko dahil dito sa Halfway. Kung mabibigyan ka ng pagkakataon na makausap at makaharap yung mga batang tulad mo, ano yung mensaheng gusto mong iparating sa kanila? Siguro yung halimbawa nasa kalagayan ko sila, pangangaralan ko rin sila na halimbawa yung mga nangyari sa kanila, yung wag nilang isipin na wala na silang pag-asa sa mundo, isipin nila na habang may buhay may pag-asa. Huwag nilang sayangin ang kinabukasan nila dahil bata pa sila. At lagi lang sila mag-pray para i-guide sila. Ang tahanan ang siyang bumubuo sa katauhan natin. At para sa mga bata rito, pinagkaitan, sinaktan, at nagkamali man sila sa buhay, nabuo silang muli sa tulong ng Halfway Home.